So habang pinag-aawayan ng Canada and US yung tariffs at trade deal, umabot na yung gulo sa pagpapalitan ng insulto, social media posts, yun yung pagpapalit ng pangalan ng Lake Ontario. Si Trump nag-post na gusto niyang tawagin tong Lake America. And ngayon, pinirmahan niya yung executive order para gamitin yung pangalan ng Lake America sa US federal government. Samantala si Doug Ford naman, pagkatapos makipagpalitan ng matinding mga salita kay Trump, sinabi rin na mas mabuting ibaba yung temperature and bumalik sa negotiating table. So habang nag-aaway yung mga politicians na to, may isang tanong na mas importante para sa ordinaryong tao. Sino ba talaga ang magbabayad pag tumagal ang trade war na to? So dahil madaling maging viral sa mga insulto, madaling sabihin na hindi tayo uurong. Oo, nakakakuha yun ng mga atensyon. Pero ang tariffs hindi binabayaran ng mga politicians. Yung mga businesses ang kailangan mag-adjust. Yung mga workers na maaaring maapektuhan kapag nagbawas yung production. And eventually, consumers ang pwedeng makaramdam ng dagdag na cost. Kaya habang ang trade war ay nagiging political spectacle online, kailangan nating tignan kung ano talaga ang nangyayari sa ekonomiya. Kala siguro ng iba, simple lang yung issue. Trump wants tariff, tapos magre-retaliate yung Canada, tapos negotiate ulit. Pero mas complicated siya doon. Ang pinag-uusapan ng dalawang bansa ay automotive industry, steel, aluminum, agriculture, supply chains, market access, at kung paano makakapag-trade ang Canada sa ibang countries. At may mga issue pa tungkol sa Canadian sovereignty, French language protection at culture. Kaya hindi lahat ng hinihingi sa negotiation ay madaling tanggapin ng Canada. Sa side naman ng US, ang argument nila, kailangan nilang protektahan ang American workers at businesses and makakuha ng mas magandang terms mula sa Canada. Kaya hindi lang to simpleng argument kung sino ang dapat magbayad ng tariff. It's a negotiation over how two economies are going to deal with each other. And last week, hindi nila naayos yun. Matapos bumagsak ang negotiations, nagpatupad ang US ng 50% tariff sa humigit kumulang $27.6 billion worth of Canadian goods. At Canada decided to retaliate. Simula September 8, magpapataw ang Canada ng counter tariff na 15, 25 at 50% sa selected US products. Humigit kumulang $27.6 billion din ang value ng mga imports na sakop nito. Kasama sa listahan ang steel, dairy products, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, electronics at iba pang produkto. At hindi lang tariffs ang response ng Canada. Naglabas din ang federal government ng additional $7.5 billion in support measures para sa workers at businesses na maapektuhan ng trade disruption. Pero may isang importanteng detail. Hindi lahat ng retaliation ay permanenteng nakapako. May mga adjustments din sa listahan, kabilang ang pagtanggal ng seafood mula sa bagong counter-tariff list. Ibig sabihin, habang tumitindi ang trade war, patuloy pa rin nag-a-adjust ang dalawang bansa sa kung paano nila haharapin ang sitwasyon. Pero ito yung part na mas dapat nating pag-usapan. Hindi naman araw-araw nagigising ang isang business owner at iniisip kung ano yung latest post ni Trump and ni Doug Ford. Ang iniisip nila, magkano ang cost ng products ko? Saan ako kukuha ng supplies? May customer pa ba ako next month? At kung biglang may tariff, kaya ko bang ipasa itong dagdag sa cost ng customer ko? And kung hindi naman kaya ng business, baka kailangan nilang bawasan ng production. At kapag bumaba ang production, doon pumapasok ang possibility ng job losses.
And ayon sa mga economists at yung mga industry official, mas malaking danger kapag tumagal yung trade war. Pwedeng magsimulang maghanap na ng yung mga Canadian businesses na mga ibang suppliers, customer outside ng US, sa Europe, sa Asia, or other markets. At once gumastos na ang isang company para gumawa ng bagong supply chain, hindi guaranteed na babalik sila sa dating system kahit mawala na yung tariff. So possible na magkaroon ng permanent changes sa US-Canada trade relationship. And yun yung mas malaking concern. Hindi lang kung magkano ang tariff ngayon, pero kung magbabago to sa paraan ng pagnenegosyo ng dalawang bansa. Sa amin, bilang isang steel manufacturer, malaking epekto sa amin dahil unang-una, ang binigay ni Trump na tariff sa steel is 50%. So, mabigat para sa kumpanya. Last year, nagkaroon kami ng layoff more than 100 workers. If this trade war will take longer, maybe it will affect more the workers. Hindi na kami namasyal sa US. Dito na lang sa Canada. We have also to listen the advice of our government official that we have to patronize our own product, in order to help Canada. So para sa akin, dito nagiging mas interesting yung buong issue. Kasi pwedeng may political points na makuha yung isang matapang na statement. Pero pwedeng maging viral yung mga insults. Pwedeng maging headline ang Lake America. Pero eventually, hindi politicians ang kailangan magdesisyon kung kaya nilang magbayad ng mas mahal na raw materials. Businesses ang gumagawa nun, workers yung mga umaasa sa production, and mga families ang bumibili ng produkto. At sila rin ang maaaring makaramdam kapag naging mas mahal o mas mahirap ang isang bagay. Pero kahit ganito kaseryoso ang sitwasyon, hopeful pa rin ako. Dahil hindi naman natin pinag-uusapan ng dalawang bansang walang koneksyon sa isa't isa. Magkapit-bahay ang Canada at US. Magkakonekta ang economies natin at ilang dekada ng may businesses at workers na umaasa sa cross-border trade. Siguro ang goal ay hindi na bumalik sa how things were before. Maybe Canada can become more diversified while still maintaining a strong relationship with the US. At eventually, kailangan pa rin bumalik sa negotiating table ang dalawang bansa. Sana kapag nangyari yon, hindi na tungkol sa kung sino ang mas malakas na statement o kung sino yung mas magandang headline. Sana tungkol na ito kung paano makakagawa ng agreement na makikinabang ang businesses, workers at families sa magkabilang border. Dahil sa huli, mag-a-argue ang mga politicians. Pwede sila mag-post, magpalitan ng insulto, pero ang ekonomiya at ang mga taong nagtatrabaho dito ang kailangan mabuhay kasama ng consequence.